Pagkatapos siyang sigawan ni Patrick ay lumabas na ito ng VIP room. Tom, kasalanan ko ba kung nakalimutan ko yung babaeng yun? Nilapitan siya na Ricky. You're asshole, Stanley. Naniniwala na sana ako na may pag-asa tayo magbago ng mga babaero. Napapailing na sabi nito bago tinapik ang kanyang balikat. Huwag mo sanang pagsasiyan nito, Stanley. Pag bigla mong naalala ang aki mo. Pananakot pa sa kanya ni Ricky. Aki? Kunot noong tanong niya. Hindi ba't yun ang tawag sa kanya na babae ngayon? Aki, ang endearment yun ni Eunice. Guess what? Ikaw ang nag-imbento ng tawagan niyong iyon. Ang ibig sabihin ay, akin lang siya. Tumawa pa si Ricky sa huling salitang sinabi nito. Kinilabutan siya sa kakornihan na sinabi ni Ricky. Halos patayin mo na nga si Patrick kagabi sa sama ng tingin mo sa kanya dahil pinagsasalosan mo siya kay Eunice. Bakit naman niya pagsasalosan si Patrick? May gusto ba ito kay Eunice? Sa babaeng pangit na iyon? Why? May gusto ba si Patrick kay Eunice? Kunot toong tanong niya na medyo nabahala ng konti sa sinabi ni Chris. Ewan ba niya pero something strange ang kanyang naramdaman. Parang nabuwisid siya sa ideyang may gusto pala si Patrick kay Eunice. Kaya naman pala ganoon na lang ang reaksyon nito. Tom, ano naman pakaalam niya? Tinamaan yun kay Eunice dahil mukhang mabait daw at simpleng babae lang. Nangihinaya nga iyon dahil ikaw ang unang nakakilala kay Eunice eh. He said, he will pursue her kapag sinaktan mo't iniwan. Akala ko nga wala ng pag-asa si Patrick dahil head over heels ka kay Eunice. Yun pala isang gabi pa lang nakalimot ka ng walang hiya ka. Isang batok ang natanggap niya mula kay Chris. Oh, what's that for? Singhal niya. Baka sakaling maalog ang utak mo. Yari ka talaga pag sineryosong agawin ni Patrick yung aki mo. Lalong napakunot ang noo niya. Sure, kanya na. Magsama sila para hindi na rin ako nakukonsensya. Mas maganda nga yun eh. I can't wait for the day na maglulupasay ka sa sahig at magsusunog ng baga mo sa alak dahil tuluyan ka ng iniwanan ni Eunice. Natatawang sabi ni Ricky. Guys, let's understand Stanley's condition. Maybe he have anterograde amnesia. Hindi niya kasalanan kung bigla na lang niyang nakalimutan si Eunice. Temporary lang naman ang ganyang memory loss. Nag-a-adjust pa kasi ang utak niya sa traumatic experience na pinagdaanan niya. We have to be more understanding. Natahimik silang lahat dahil sa sinabi ni Doc, Ace. Thanks, Ace. Mga tarantado kasi nito galit agad eh. Napapahawak siya sa kanyang pisngi. Nasampal na nga siya ni Eunice kanina at nasuntok pa siya ni Patrick. Malas mo talaga, Stanley. Pinagdadaanan mo yan. Na-record ko sana kagabi ang mga ikinuwento mo about sa nangyari sa inyo sa isla. Anyway, sure ka bang pakakawalan mo talaga si Eunice? Tumango siya. Wala siyang feelings para sa babaeng iyon. Hindi nga siya nagsaseryoso sa mga magagandang modelo at mga sikat na artista. Doon pa kaya sa babaeng Amazonang iyon? Oh, she's a pain in my ass. Tumawa si Chris at Ricky. Sa tingin ko kaya kayo nagkakilala ni Eunice para maipakilala mo siya kay Patrick. Baka sila talaga ang meant to be. Sakto naghahanap na yun ng mapapangasawa si Patrick. Nagsasawa na yung mga babae eh. Ewan ba ni Stanley pero parang hindi siya sang-ayon sa sinabi ni Chris. Parang nabuwisit siya sa sinabi nito. I think pupuntahan ni Patrick ngayon ang girlfriend mo, Stanley. She's not my girlfriend anymore. I don't care kahit puntahan niyo pa yung babaeng yun. Bumalik siya sa sofa at nilapitan naman agad siya ni Vivian nang makita nitong dire-diretso niyang nilaklak ang isang bote ng vodka. Itutuloy na ba natin, Stanley? Malanding tanong ni Vivian sa kanya. Hahalikan na sana siya ni Vivian na bigla siyang tumayo at lumakad palabas ng VIP room. Napasubsob tuloy ang babae sa sofa dahil sa ginawa niyang pag-iwas dito. O, saan ka pupunta? Nakangising tanong ni Chris. Uwi na ako. Nawalan na ako ng gana. Maybe, pipigilan niya si Patrick. Pang-asar sa kanya ni Ricky na ikinatigil niya. It's not funny anymore. Wala akong pakialam kahit magsama sila ng babaeng yun. Sa kondo ako uuwi at hindi sa mansyon. Inis na inis siyang lumakad palabas ng bar. Pinaharurot niya ang kanyang sasakyan papunta sa kanyang condo unit. Ngunit nang nasa parking lot na siya ng kanyang condo unit ay parang paulit-ulit sa kanya ang boss ng kanyang kaibigan. He said he will pursue her kapag sinaktan mo't iniwan. Damn it!
Napasabunod siya sa kanyang buhok dahil paulit-ulit niyang naalala ang sinabi ni Chris kanina. Posible nga kaya na nandoon ngayon sa kanilang mansyon si Patrick at nag-uumpisa ng pumorma sa babaeng Amazona na iyon? Dahil sa sobrang inis niya ay muli niyang pinaharurot ang kanyang sasakyan papunta sa mansyon. Hindi niya rin maintindihan ang sarili kung bakit hindi niya gustong pormahan ni Patrick si Eunice. Nabubuisit siya. Hindi niya alam kung bakit pero ayaw niyang magkaroon ng pagkakataon ng dalawa na makapag-solo. Baka dahil sa pride niya? Pero impossible. Nagbibigayan nga sila noon ng mga babae. Nang makarating siya sa mansyon ay agad niyang nakita ang Lambo ni Patrick na nasa parking lot nila. Ba't totoong seryosong ugok na to sa babaeng yun? Nabubuisit niya sambit bago siya bumaba ng kanyang kotse. Pagpasok niya sa loob ng mansyon ay napapatingin sa kanya ang mga kasambahay. Nang makita niya si Manang Ising ay agad niya itong tinanong, "Where's Amazona?" "Ho? Nasaan yung babaeng pangit na taga-isla?" Napakunot naman ang noo ni Manang Ising. "Walang yakap bata ka? Makapangit ka naman iwagas. Parang kahapon lang patay na patay ka sa dalagang iyon." Napabuntong hininga siya at naiinip na sa isasagot ni Manong Ising kung nasaan nga ba ang babaeng iyon. "Nasaan po ba siya?" "Nandoon sila sa kwarto ni Eunice. Nandoon din ang bisita niya." "Shit!" Hindi mapigil ang pagmumura niya. Hindi niya rin maunawaan ang sarili kung bakit apektado siya na magkasama ngayon si Patrick at Eunice sa iisang kwarto. Nanggigigil siya. Madilim ang kanyang muka nang diretso siyang pumasok sa loob ng kwarto ni Eunice. Hindi na siya kumatok dahil sa inis niya. Naabutan niyang magkayakap ang mga ito habang nakatayo ang mga ito sa balkonahe. Mukhang umiiyak si Amazona sa mga bisig ni Patrick. Parang umakyat yata ang dugo niya sa kanyang ulo dahil sa kanyang nasaksihan. "Balak niyo bang gawing hotel ang bahay namin?" Irritable niyang singhal sa dalawa kaya napahiwalay sa pagyayakapan ng mga ito. "Get out, Patrick! Bago pa ako mabwisit sa'yo. At ikaw naman babae ka. May pasampal-sampal ka pa sa akin kanina tapos ngayon nakikipaglandian ka na? Dito pa talaga sa bahay namin? Kakahiwalay lang natin. May kayakap ka na agad?" Hindi maunawaan ni Stanley kung bakit nagagalit siya. Bakit ba apektado siya? Ngayon lang din siya naging ganito kadaldal at parang hindi niya makontrol ang mga lumalabas sa kanyang bibig. Parang nagpanting naman ang tenga ni Eunice dahil sinabihan niya itong lumalandi. "Wala kaming ginagawang masama." Galit na singhal nito sa kanya. "Wala pa, pero mamaya meron na." Iba ka rin pala no? Ang dumi talaga ng isip mo, impacto ka. Umuusok na naman ang ilong nito sa galit sa kanya. Nagkatinginan sila ni Eunice na kapwa galit ang kanilang mga mata. "Mabuti pa iho, lumabas ka na muna kasi nagagalit na si Sir Stanley." Singit ni Manang Ising na nakasunod pala sa likuran niya. Pinauuwi nito si Patrick. Danin na naman siya ng masama ni Patrick. "Bakit ka nagkakaganyan? Akala ko ba ayaw mo sa kanya?" Para siyang natauhan sa itinanong ni Patrick. "Oo nga no, bakit nga ba siya nagkakaganito? Ayaw naman niya sa babaeng Amazona na iyon, di ba?" Napahinga siya ng malalim bago niya pinakalma ang sarili. Hindi niya dapat ipinapahiya ang sarili niya sa mga ito. "Don't get me wrong. Kung may gusto ka sa babaeng yan, wala akong pakialam kahit pakasalan mo pa yan. Kung gusto mo, wag lang kayo dito sa pamamahay ko." Inis na inis siya lumabas ng kwarto ni Eunice. Hindi niya alam kung kanino siya naiinis. Parang naiinis kasi siya sa sarili niya. Pabalibag niyang isinarado ang pinto ng kanyang kwarto. Bakit ba kasi siya nagkakaganito? Damn it! Ginulo niya ang sariling buhok sa sobrang inis niya. Minabuti na lang niyang maligo upang kahit papaano'y mabawasan ang kanyang inis. Pagkatapos niyang maligo ay nahiga na siya at pinilit ang kanyang sarili na matulog na lang pero hindi niya maiwasang lumabas ng kanyang kwarto upang tingnan kung nandoon pa ang lalaking iyon. Tahimik na sa buong mansyon paglabas niya sa kwarto niya. Mukhang natutulog na ang lahat dahil mag-aalas 12 na ng gabi. Nais lang niyang tingnan ang kotse ni Patrick kung nandoon pa sa parking lot nila. Nakahinga siya ng maluwag na makita niyang wala na doon ang kotse nito. Ibig sabihin ay nakaalis na ito. Nag-effort pa talaga siyang bumaba ha? Pero ayos lang. At least kampante siyang umuwi na ito. Mabuti naman. Babalik na sana siya sa kanyang kwarto nang marinig niya ang tubig mula sa gripo. Mukhang may naguhugas pa ng pinggan. Pumasok siya sa loob ng dishwashing room upang tingnan kung sino ang taong naguhugas ng pinggan sa 10 oras ng gabi. Napangisi siya na makita niya si Eunice na naguhugas ng mga pinggan.
Nakapajama lang kasi ito ng manipis kaya't bakat na bakat ang matambok nitong puwet. Hindi niya napigilan ang sariling lapitan nito at pisilin ang isang pisngi ng puwet nito. Ay, bastos! Nagulat ito sa kanyang ginawa at mabilis nitong sinampal ng malutong ang kanyang pisngi. May sabon pa nga ang kamay nito kaya naman napapikit ang isang mata niya ng talsikan iyon ng sabon. Shit! Mura niya habang hawak ang pisngi niya at tinatanggal ang sabon. Bastos! Bakit mo hinawakan ng puwet ko, ha? Bulyaw nito sa kanya habang pulang-pula ang mukha nito. Kakaalis lamang ni Patrick sa mansyon ng pamilyang Scott na makaramdam si Eunice ng pagkakulo ng kanyang sikmura. Mula pa kasi kaninang umaga hindi pa siya kumakain. Mabuti na lang at dinalhan siya kanina ni Manang Ising ng pagkain sa kanyang kwarto at ngayon niya palang iyong balak kainin. Ayaw na sana niyang bumaba sa kusina para initin ang pagkain niya sa microwave. Ngunit mas ayaw niyang kumain ng malamig na pagkain. Kaya naman dahan-dahan siyang bumaba sa kusina upang initin ang pagkain niya. Nang mapadaan siya sa pinto ng kwarto ni Stanley ay saglit siyang napatingin sa nakasaradong pintuan nito. Napabuntong hininga siya dahil para siyang nakaramdam ng matinding lungkot. Nandoon sa loob si Pogi ngunit hindi na ito ang Pogi na kilala niya. Ibang-iba na ito ngayon at alam niyang hindi siya kailanman magugustuhan ng impaktong lalaking iyon. Kanina iniisip niyang baka nagselos ito kaya nito pinauwi si Patrick. Ngunit ayaw lang pala nitong gawin nilang hotel ang mansyon. Pinagbintangan pa siyang maruming babae. Hindi naman niya magagawang gumawa ng milagro sa bahay ng mga Scott na ibang lalaki ang kasama niya. Muli siyang napabuntong hininga. Saglit niya pang tinitigan ang nakasaradong pintuan ng kwarto ni Stanley bago siya bumaba sa kusina. Wala na siyang magagawa kundi ang tanggapin ang pangyayaring ito sa relasyon nilang dalawa ni Pogi. Masyado kasi siyang ambisyosa at ang akala niya ibabagay siya sa isang katulad nito. Parang sinampal siya ng katotohanan na napakalayo ng agwat nila sa buhay at hinding-hindi nga nito magugustuhan ang isang simpleng babaeng katulad niya. Mabigat ang kanyang dibdib habang kumakain siya. Naiisip niya rin si Patrick. Bakit kaya ito pumunta sa kwarto niya kanina? Di naman niya close ang lalaking iyon ngunit ayaw naman niyang mabastusan ito sa kanya kung hindi niya ito kakausapin. Inaya na lang niya ito sa balkonahe at iniwan niyang nakabukas ang pinto kung sakali mang puntahan sila ni Manang Ising. Ikinagulat niya rin ang pagyakap sa kanya ni Patrick nang mag-umpisa siyang magkwento sa ginawa at sinabi sa kanya ni Stanley. Nabalitaan daw nito kay Stanley mismo na hindi nga raw siya gusto nito. Lalo siyang napaiyak kanina dahil sa mga sinabi ni Patrick at yun mismo ang nabutang tagpo ni Stanley sa kanyang kwarto kaya pinagalitan pa sila nito. Napabuntong hininga si Eunice. Nag-uumpisa na naman kasing manubig ang kanyang mga mata habang kumakain siyang mag-isa sa kusina. Wala ng tao sa paligid dahil tulog na siguro ang mga ito. Maghahating gabi na rin kasi. Minabuti na niyang hugasan ang kanyang pinagkainan para makatulog na din siya. Nagpaplano siyang mangutang kay Manang Ising bukas para makauwi siya sa kanyang bahay. Hindi niya kayang tiisin ang pambabaliwala at pandidiri ni Stanley sa kanya. Kahit papakausapan siya ni Mrs. Scott na manatili doon ay parang hindi niya kakayanin. Habang naguhugas siya ng kanyang pinagkainan at malalim ang kanyang iniisip ay bigla na lang niyang naramdaman na isang kamay na pumisil sa isang pisngi ng kanyang puwet. Bastos! Bakit mo hinawakan ng puwet ko? Bastos ka talaga! Bulyaw niya at nasisigurado niyang pulang-pula na ang kanyang muka dahil sa sobrang inis kay Stanley. Damn it! Nakakaraming sampal ka na sa akin ha? Balak mo bang burahin itong mukha ko? Inis na bulyaw din ito sa kanya bago ito kumuha ng tissue sa bandang gilid. Talagang buburahin ko yung mukha mo. Wala kang karapatang bastusin ako, no? Tumawa ito na may halong pang-iinsulto at lumapit itong muli sa kanya. Parang hinawakan ko lang ng ganitong puwet mo. Ano masama doon? Nagpasip-sip ka na nga sa akin kagabi, di ba? Sabi mo? Nalaki ang kanyang mata nang sapuhin itong muli ang pisngi ng kanyang puwet at pisilin iyon. Bastos ka talaga! Akmang sasampalin na naman niya ito ngunit nahawakan na nito ang kanyang kamay. Ang pangit mo namang arte mo pa! Napapangising sabi ni Stanley habang natutuwa ito sa panlalaki ng mga butas ng kanyang ilong. Ano bang inaarte mo? Alam ko namang gusto mo rin eh. Huwag ka nang pakipot. Halika na. Nalaki ang kanyang mata nang hilahin siya ni Stanley palabas ng kusina. Pinatay pa muna nito ang gripo bago siya hilahin nito. Kumapit siya sa pader upang hindi siya nito mahila.
Saan siya dadalhin ng bastos na lalaking ito? Anong? Halika na. Saan mo ko dadalhin? Puwisit ka? Nabitin ako sa babae ko ngayong gabi dahil sa'yo, kaya paligayahin mo ako. Marunong ka naman siguro. Because of you, nagkagulo lang naman kami ng mga kaibigan ko kaya hindi tuloy na tuloy ang paglalambingan namin ni Vivian. Ano sabi mo? Pinutol niya ang sinasabi nito dahil parang may sinabi itong nakasakit ng gusto sa inosente niyang puso. Tama ba ang pagkakarinig niya? Naglambingan nito at si Vivian? Yun ba ang ginawa nito ngayong gabi? Tila napansin nito ang pag-iiba ng ekspresyon ng kanyang mukha. Kung kanina ay para siyang galit na tigre, ngayon naman ay kitang-kita nitong nasaktan ang damdamin niya dahil namula agad ang kanyang mga mata. What? Don't look at me like that. Napapalunok nitong sambit habang nakatingin sa kanyang mga mata na para bang nakikita nito ang sakit na kanyang naramdaman. Naglambingan kayo na Vivian? Pag-uulit niya. Medyo napapiyok pa nga siya dahil masakit sa kanyang sabihin iyon. Napakunot ang noon nito at parang naapektuhan nang makita nito ang pagtulo ng luha sa isang mata niya. Nalalabo na rin ang paningin niya dahil sa tubig sa kanyang mga mata. Napabitaw tuloy ito sa kamay niya bago ito nagsalita. Ano naman sa'yo? Hindi ba't naghiwalay na tayo kanina? Kaya kahit sinong babae pwede kong lambingin kung gusto ko. Ganoon ang patakaran ko sa mga babae. Pero ngayong gabi, exempted ka. Dahil nabitin ako kanina sa babae ko kaya ikaw na lang muna. Hindi na nito natapos ang gustong sabihin nito nang itulak niya ito. I hate you. I hate you, Stanley. I hate you. Sigaw niya habang tumutulo na ang kanyang mga luha. Wala siyang pakialam kahit makita pa nito ang pag-iyak niya. Hindi na kasi niya kaya na mapigilan ang kanyang damdamin. Natigilan nito habang nakatingin sa kanya. Parang nakonsensya ito sa nakikita nitong sakit sa kanyang mga mata, lalo na sa garalgal niyang boses habang sinisigawan niya ito. Muli niya itong itinulak at mabilis siyang tumakbo palayo rito. Naiwan naman itong nakatayo sa kinatatayuan nito habang seryosong nakatingin sa kanya. Habang tumatakbo siyang palayo. Pagpasok niya sa kanyang kwarto ay doon niya ibinuhos ang kanyang lungkot at mga luha. Pogi, ba't mo nagawa sa akin to? Bakit mo ko iniwan? Pag-iyak niya, pakiramdam niya kasi bigla na lang nawala si Pogi. Bigla na lang siya nitong iniwanan. Bigla na lang siya nitong iniwanan sa Stanley Scott na iyon na walang puso at napakababaero. Ibang-iba ito kay Pogi. Si Pogi kahit kailan ay hindi siya sinaktan. Palagi siya nitong pinasasaya at parang siya lamang ang pinaka-importante sa buhay nito. Ngunit ngayon, isang halimaw na nagmamay-ari ng katawan ni Pogi. Babalik pa kaya ito? Babalik pa ba sa dati si Pogi? Maaalala pa ba siya nito? Lalo siyang napaiyak dahil miss na niya ang lalaking naging kaibigan niya sa isla at naging unang nobyo niya. Miss na niya si Pogi. Hindi niya matanggap na pinagtaksilan siya nito. Ito na mismo ang nagsabi na nakipaglambingan nito kay Vivian. Ang sakit. Hindi niya matanggap kaya panay ang pag-iyak niya buong gabi hanggang sa hindi na niya namalaya na nakatulog na siya sa kakaiyak. Kinaumagahan, maaga siyang nagising. Masakit ang talukap ng kanyang mga mata dahil mahapdi iyon at resulta iyon na magdamag niyang pag-iyak. Ibinalot niya ang kanyang konting damit sa isang supot. Hindi niya dinala ang mga damit na pinamili sa kanya ni Mrs. Scott noong nakaraan dahil ayaw niyang isipin na naman ni Stanley na pera lang ng pamilya nito ang habol niya. Naligo siya at parang naaawa siya sa kanyang sarili nang makita niya ang pamumugto ng kanyang mga mata. Di naman siya singkit pero ngayon ay parang naging singkit tuloy ang kanyang mga mata. Mahapdi rin ang paligid ng mga mata niya kapag hinahawakan niya iyon. She looks so sad. Pakiramdam niya kasi iniwanan na siya ni Pogi sa Maynila at nag-iisa na lamang siya doon. Muli na naman siyang naiiyak nang maisip niya si Pogi kaya naman nagmamadali na siyang magbihis ng simpleng white t-shirt at jogging pants. Mga lumang damit niya iyon. Lumabas siya ng kanyang kwarto upang hanapin si Manang Ising. Nais niyang mangutang ng pamasahe para makauwi na siya sa kanyang bahay. Ayaw kasi siyang pauwiin ni Mrs. Scott at ayaw niya rin pilitin ang mga ito. She just wanted to go far away from Stanley Scott. Hindi na ito lalaki minahal niya noon. Lucy, nakita mo ba si Manang? Tanong niya kay Lucy nang makita niya ito sa hallway ng mansyon. Ano nangyari sa'yo, Eunice?
Nag-aalala itong napatingin sa kanyang mga mata at halatang awang-awa ito sa kanya. Kinagat lang ito ng ipis. Pagdadahilan niya, napabuntong hininga si Lucy bago siya nito niyakap. Walang ipis dito sa mansyon, Eunice. Ay, huwag ka nang malungkot, please. Nalulungkot din kami lahat. Sino naman nagsabing nalulungkot ako? Tumawa pa siya para pagtakpan ang kalungkutan niya. Pumuntong hininga lang si Lucy ngunit napatuwid ito ng tayo nang makita nito si Stanley na nakasandal sa isang pinto na malapit sa kanila at mukhang kanina pa ito nakatingin kay Eunice. Seryoso ang gwapong mukha nito. Iniwasan na lang ni Lucy mapatingin kay Stanley at nagkunwari itong hindi nito nakikita ang gwapong amo nito. Samantalang hindi naman napapansin ni Eunice na nandoon lang sa gilid si Stanley at nakikinig ito sa pag-uusap nila ni Lucy. Bakit mo pala hinahanap si Manang Ising? Tanong ni Lucy sa kanya. Manghihiram sana ako ng pamasahe pa uwi ng isla. Ayoko sa kung payagan ni Mrs. Scott umuwi. Ikaw, baka naman meron ka dyan. Papalitan ko na lang kapag nakabalik na ako sa bahay ko. Ipapadala ko sa iyo agad sa padalahan ng pera. Pangako, Lucy. Dudukot na sana ng pera si Lucy mula sa wallet nito nang mapatingin ito kay Stanley. Sinanyasan ito ni Stanley na huwag pahiramin ng pera si Eunice. Dahan-dahan itong umiling bilang signal kay Lucy na huwag itong maglabas ng pera. Napakamot sa ulo si Lucy at mabilis nitong itinago muli ang wallet sa bulsa. Naku, purita din ako, Eunice eh. At saka baka mapagalit ako ni Madam kapag pinautang kita ng pamasahe mo. Baka mawalan pa ako ng trabaho, Eunice. Pasensya ka na ha? Ganun ba? Ayos lang yun, Lucy. Magbabakasakali na lang din ako kay Manang Ising. Alam mo ba kung nasaan siya? Napabuntong hininga si Lucy. Nasa garden sa Manang Ising. Teka, kumain ka na ba ng almusal? Parang namumutla ka eh. Sa katunayan nga niyan ay masama talaga ang pakiramdam niya, pagising niya. Kulang kasi siya sa tulog at naubos yata ang tubig sa katawan niya. Kakaiyak niya buong gabi. Sige, salamat Lucy. Ayos lang ako, mamaya nila ako mag-aalmusal kapag nakahiram na ako ng pera kay Manang Ising na pamasahe ko. Sure ka na ba talaga, Eunice? Iiwan mo na ba kami lahat? Malungkot na tanong ni Lucy sa kanya. Wala na akong gagawin dito sa mansyon. Si Stanley na rin kasi nagsabing umuwi na ako sa isla namin. Nakakahiya naman ko ipagsasaksikan ko pang sarili ko dito. Napakunot ang noo ni Lucy. Minsan talaga, impacto yan sa Sir Stanley. Pero mabait naman yun si Sir eh. Bigyan mo pa sana ng konting panahon para makilala mo talaga kung sino siya. Huwag na. Ayoko ipagsaksikan ang sarili ko sa bastos na lalaking iyon. Napabuntong hininga na lang si Lucy samantalang napasimangot naman ang gwapong mukha ni Stanley dahil sa sinabi ni Eunice. Pinuntahan ni Eunice si Manang Ising sa hardin ng mansyon. Wala siyang kamalay-malay na sunundan siya ni Stanley. Hoy! Napahinto si Eunice sa paglalakad na may humawak sa kanyang braso upang pigilin siya sa paglalakad sa kalagitnaan ng hardin. Otomatikong napakunot ang kanyang noo nang makita niyang si Stanley iyon. Saglit itong napatingin sa kanyang namumugtong mga mata at pakiramdam niya ay may dumaang pagkaawa sa mga mata nito ngunit saglit lang iyon kaya baka namamalik mata lamang siya. Hindi ka pwedeng mangutang sa mga katulong dito. Kunot noong sabi nito. Tinanggal niya ang pagkakahawak nito sa kanyang braso at sinamaan ito ng tingin. At bakit hindi? Alam mo, akala ko bastos ka lang at walang modo eh. Hindi ko alam na Diyosmoso ko rin pala. Asik niya sa binata. Ang taray-taray mo, magang-maga naman yung mga mata mo. Bakit ka ba kasi naglamay kagabi? Parang naiinis ito sa kanya dahil sa pamamaga ng mga mata niya. Mabubwisit sana siya sa sinabi ni Stanley ngunit natigilan siya nang mapansin niyang may pasa ito sa gilid ng pisngi nito. Nalaki ang kanyang mga mata nang mapansin ang pasa nito sa pisngi. Siya ba ang may gawa ng pasa na iyon? Sobrang lakas ba talaga ng sampal niya sa pisngi ni Stanley kaya nagkaroon ng pasa ang pisngi nito? Hindi niya napigilang haplusin ang pisngi nito. Sobrang nag-alala kasi siya dahil paniguradong nasaktan niya ito ng husto kagabi. Hala, may pasa yung pisngi mo? Dahil ba yan sa pagsampal ko sa'yo? Masakit ba, Stanley? Lagyan mo agad ng yelo para mawala na ang pamamaga. Sorry, hindi ko sinasadya. Napatigil siya sa pagsasalita habang haplos-haplos ang pisngi nito dahil titig na titig ito sa kanya. Doon niya palang napansin na lumabas ang tunay niyang damdamin para dito. Nag-aalala lang naman kasi siya sa pasa sa mukha nito.
Are you that worried? Napapalunok nitong tanong sa kanya pagkatapos niya mag-alala ng sobra sa pasa nito. Hindi no. Nakakonsern siya lang naman kasi ako dahil nagkaroon ng pasayang pisngi mo eh. Baka napalakas yung pagsampal ko sa'yo kagabi. Sorry, hindi ko naman nakalain na magkakaroon ng pasayang pisngi mo. Napasobra yata ang pagsampal ko sa'yo. Siyempre, hindi ko naman yun natatansya kung malakas ba yung pagsampal ko sa'yo. Hindi, dahil siyempre, nadadala lang ako ng galit ko sa'yo. Ganyan ka ba talaga kadaldal? Napapangiting tanong ni Stanley sa kanya. Napahintutuloy siya sa pagsasalita dahil pakaramdam niya huminto rin saglit ang mundo niya. Parang nangyari na ito ah. Ganyan rin ang ngiti ni Pogi noon sa kanya nang tanungin siya nito kung ganito daw ba siya kadaldal. Hindi tuloy maiwasang maisip ni Eunice ang nakaraan at pakaramdam niya ay deja vu nangyayari ngayon sa pagitan nila. Nagpapaliwanag lang naman ako. Kunot noong sabi na lang niya. Don't worry, hindi naman ikaw may gawa nito. Sinuntok ako ni Patrick kagabi. Ano? Bakit ka naman niya sinuntok? Napalakas ang tanong niya dahil bigla siya nag-alala para kay Stanley. Nakaramdam din siya ng matinding inis kay Patrick dahil sa ginawa nito kay Stanley. Kahit naman malulutong na sampal ang inabot ni Stanley sa kanya, ay ayaw pa rin niyang may mananakit dito na ibang tao. Napangiti si Stanley dahil nakita nito ang pag-aalala niya. Concern ka ba? May konting kapilyuhan nitong tanong sa kanya at para bang naaaliw ito sa reaksyon niya. Hindi rin no? Pero wala kasi siyang karapatang suntukin ka. Tingnan mo tuloy ang pisngi mo. Nagkaroon tuloy ng pasa. Bakit ka naman kasi hindi umilag? Sa susunod ilagan mo para naman hindi nasusuntok yung mukha mo. Gumanti ka ba ng suntok ha? Dapat gumanti ka. Tingnan mo tuloy oh. Halatang malakas ang pagkakasuntok sa'yo eh. Nakatingin lang si Stanley sa kanya habang panay ang pagsasalita niya. Napapangiti ito dahil napakadaldal niya. Natutuwa rin ito sa concern na nakikita nito sa kanya. Tila ngayon palang nakakilala si Stanley ng babaeng katulad niya na napakadaldal. Habang tinititigan ka pala ng matagal, gumaganda ka rin naman pala. Nakangiting sambit nito habang nakatingin sa kanyang muka. Napalunok tuloy siya at pinamulahan ng pisngi. Sinabi ba nitong maganda siya? Matagal na ako maganda no? Ikaw lang naman na nagsabi sa akin na pangit ako. Wisit ka. Diyan ka na nga. Itinulak niya ito ng konti para makadaan siya ngunit hinuli nito ang kanyang kamay. Saan ka pupunta? Mangungutang ako. Gusto ko nang umuwi sa bahay ko. Tila nag-isip ito saglit bago ito nagsalita. Gusto mo? Pauutangin kita ng pamasahe mo pero pagtrabahuhan mo ipauutang ko sa'yo ng 2 araw. Hindi ka rin naman mapapautang ni Manang Ising dahil takot siyang mawala ng trabaho. Kaya ako lang ang pwede magpautang sa'yo. Ha? Ano? Anong trabaho naman? Baka bastos yan ah. Napangiti ito bago napakamot sa kilay. Tinanggal kasi ng daddy ko ang secretary ko eh. At sa Lunes pa magsisimula ang bagong secretary ko. Kaya kailangan ko ng secretary sa loob lang ng 2 araw. Secretary? Naku, ayoko nga. Hindi ako nakapag-aral kaya hindi ko kaya yan. Nahihiyang pag-amin niya. Marunong ka bang bumasa at sumulat? Kunot no siyan tumango at pinamewangan pa ito. Nainsulto kasi siya sa tanong nito. Aba syempre naman, anong akala mo sa akin? No read, no write? Tinuruan naman ako ng magulang ko sa isla namin kung paano magsulat at magbasa no? Grabe ka talagang makapanghusga. Tinatanong lang kita, ang dami mo agad sinasabi. Natatawa si Stanley sa kanyang mga reaksyon at parang naaliw ito sa kanya. Pasimple pa nitong pinitik ang kanyang noo. Nakakabwisit kasi mga tanong mo. Halika na. Mag-umpisa ka na magtrabaho sa akin para pautangin na kita ng pamasahe mong pauwi sa inyo. Hinila na siya ni Stanley ngunit binawi niya ang kanyang kamay. Anong halika na? Hoy, para sabihin ko sa'yo, buwisit ka. Hindi mo na ako mahahalikan, no? Kahit kailan, hindi na. Hindi na ako makikipaghalikan sa labi mo. Saglit na napakunot ang noo ni Stanley pero maya-maya pa inatawa na ito habang napapailing. Narinig pa nga nila Manang Ising ang tunog ng pagtawa ni Stanley dahil natutuwa ito sa kanyang sinabi. Pagkatapos nitong tumawa ay doon pa lang ito nagsalita ulit. Sabi ko, halika na. Hindi, halika na. Natatawang sabi ni Stanley ngunit napasulyap naman ito sa nakanguso niyang mga labi.